I'd like to call Ms. Jean Largosa to start us with an opening prayer. Magsitayo po muna tayong lahat upang mag-alay po tayo ng ating dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tinataas ko po ngayong araw na to ang pag-meeting po ito para po sa mapag-usapan po ang tama at kung ano po ang kasagutan para po sa ating nawalang si Mali. Na sana po ay ito ay ating mapag-usapan at matugunan po ang lahat ng katanungan ng bawat isa po. Ang lahat po na ito ay tinataas po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Please be seated. I would like now to turn over the forum to our Mayor Hani Lacuna. Good morning. Una-una po, just to set the record straight, si Bishwa Maali, better known as Mali, died yesterday 3:45 p.m. here at the Manila Zoo. She is about 43 years old. She was given to the city government of Manila in 1981 by the Sri Lankan government. Contrary to other reports na nabigay po siya sa amin ng 1977, it was a different elephant. Si Shiva po yun, yung 1977. So, dati po may kasama si Mali, yun po si Shiva. She died naman 1990. She was 26 or 27 years old. So, si Mali po ang nag-iisang elephant dito sa Pilipinas. Siya na po yung pinakamatagal na nabuhay na elephant dito po sa atin. So, 43 years old po siya. I'd like to introduce si Dr. Domingo, si Chip Domingo po. Siya po ang ating veterinarian dito sa loob ng Manila Zoo. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Hindi rin po namin gusto yung nangyari in as much. Gusto po nga po namin siyang makasama ng mas matagal. Kaya lang po, ang mga hayop kagaya lang din ng tao, may buhay, hindi po pwedeng pang matagal talaga. Meron po silang lifespan. Sorry. Ang nangyari po, ito po ay nung Friday, nung makita po namin na medyo siya ay nagiging irritable, medyo hindi niya po gusto yung mga nangyayari. Parang paikot-ikot, palakad-lakad po siya at may nararamdaman na nalalaman po namin at nadidiscuss po namin yan nung ating mga tagapangalaga na si Mr. Boy Tabyong at si Mr. Noel Co. Na-notice po namin ng Saturday medyo wala na po siyang ganang kumain at na-notice din po namin parang yung trunk niya nirarab niya po against the wall. So nagbibigay po kami ng inobserve po namin siya mabuti despite talagang nakatutok po kami sa pagmomonitor at pag-aalaga sa kanya. Nagpatuloy po ito hanggang nung Friday, nawalan po siya ng gana kumain at pagdating po ng Monday night, doon po nakita po na Monday afternoon kumain pa po siya, na-consume niya yung diet niya, pati uminom siya ng maraming tubig. Tuesday morning, kahapon po, nakita po namin siya ay nag-start umupo ng bandang 5 o'clock at nag-assume ng left lateral na recumbency, na paghiga po, bandang 6:00 ng umaga.
Kami po ay nag-alala at naalarma, kaya po nagbigay na po kami ng karampatan lunas, mga emergency drugs kagaya ng antihistamines, kasi po nakita namin parang nahihirapan siya na maghinga. Tapos nagbigay din po kami ng vitamin supplements para po palakasin siya. Pinipilit po namin siyang bigyan ng IV fluids pero masyado pong mataas. Nag-re-reflux po yung kanyang blood paakyat dun sa IV fluids. Nagbigay din po kami ng mga anticonvulsants, tsaka po pero bandang 11:30 ng umaga, napansin po namin yung capillary, yung pupils niya medyo dilated. Tapos bandang 3:45 po, medyo nahirapan na po siya at doon na po siya nawala. Sa necropsy findings, binuksan po namin siya para malaman po ang naging dahilan ng pagkakasakit. So nakita po namin, unang bumungad sa amin yung pancreas, neoplastic, meaning matigas po siya at parang meron na po siyang cancer dahil po sa age niya. Marami po kaming, as we go on, nakita po namin yung mga nodules around the liver, pero yung liver naman po, wala namang problema. Yung kidney niya, though slightly inflamed, possible po dahil masyadong malaki, kaya po parang may pressure. Balot po ito ng taba. At the same time, nakita mo namin yung aorta, yung tubo, palabas ng kanyang puso. Ito po ay may makapal na taba na nakabara doon sa... Maari po yun ang giging cause ng pagkamatay niya, yung congestive heart failure, wherein nahihirapan na po yung puso niya i-pump yung enough blood sa katawan dahil sa dami po ng organs na affected po sa kanya. Dito rin, nakita rin po namin na yung kanyang uterus ay pymetric, meaning may mga pus deposits po na nagtagal sa kanya. Yun lang po. We're now open for questions from the media. If you can stand and introduce yourself. Hi, sir. Good morning. I'm Jenny from TV5. Sir, follow-up ko lang yung findings ng necropsy, no? Before ba, kasi you've mentioned parang Friday pa lang nag-start, nagkaroon ng unusual event behavior kay Mali. Previous days ba, months, may mga signs na siya or biglaan lang po talaga? Biglaan lang po ito kasi sa mga animals po, meron po tayong tinatawag na asymptomatic symptoms. Maari pong meron po siyang dinaramdam sa katawan, pero hindi po natin ito nakikita. Ang mga animals po, hindi kagaya ng tao na pwede niyong tanungin or kausapin. Kami po ay nakabantay sa kanya maghapon at kung meron po talagang mga cases na ganon, kami po ay talagang nakamonitor sa kanyang health. Kaya lang po talagang nung time na yon, biglaan po ang pangyayari, pero siyempre po hindi naman natin ito makokontrol. Next question. Doc Oscar Oida, GMA News. Doc, officially, ano yung parang pinaka-cause of death? Kung may term tayo, anong heart failure? Congestive heart failure Congestive. po. Opo. Tapos because of organ... multiple organ, multiple organ. Tapos, Doc, ano bang average lifespan ng isang elepante na katulad ni Mali? Yeah, 40 to 45 years po ang lifespan. Okay, so parang yun talaga yung kumbaga, yung ine-expected. Masakit lang po sabihin, nasa range po talaga ng kanyang lifespan na, opo, matanda na po talaga, nandun po siya sa lifespan. Ma'am Mayora, dahil may tanda na po siya, na kinonsider ba ng city government ng Manila or ng Philippines na ibalik siya sa kanyang natural habitat bago siya namatay? Marami na nga po ang
Marami nga po ang nag-aapila na ibalik na po siya. Pero matagal na po siyang nasa captive state. Hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Kasi napunta po siya sa atin, 11 months old pa lang po siya. And she's already 43. Hindi rin po natin alam kung binalik po siya, kung ano po yung madadatnan niya doon, at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment. Kasi talaga pong dito na po siya lumaki sa atin. So, hindi na po talaga na-consider yon. Hello po, Paige Javier, CNN Philippines. Since now nga po, tapos na yung necropsy, ano po ba yung plano na paano po siya ililibing? Ano pong gagawin kay Mali? Immediate po talaga ang paglibing natin kay Mali. Pero may mga talks po kami sa mga expert po kung paano po natin ma-preserve yung bones ni Mali at saka yung kung makakapagpa-taxidermy po kami, alam naman po nyo, prized possession po namin si Mali. Siya po talagang isa sa mga, or the star attraction po dito sa Manila Zoo. So, nagsisimula na po kami na magkaroon ng mga talks po with the experts kung paano po natin magagawa yun na ma-preserve po si Mali at mailagay po natin sa museum natin dito. Sir, sorry, ulitin ko lang po kay Doc. For the record lang po, ano po ulit yung naging cause nung death niya? And para lang in layman's terms, para maintindihan lang nung taong bayan. Explain ko na lang po, sa dami po ng organ affected, sa dami ng tumors, syempre po, magkakaroon ng pressure sa katawan. Ngayon, dadating po yung time, masisikipan yung puso. To the time na hindi na po kayang ipump ng puso yung enough blood to sustain yung kanyang buhay. So, syempre po, pagka puso ang nahirapan, syempre po, kasunod na po ang lahat, yung hindi natin inaasahan. Doc, Rafael Bosano po from ABS-CBN. Tanong ko lang, sir, yung mga animals po ba dito sa Manila Zoo, they undergo periodic check-ups? Kasi po, para malaman din natin kung may mga dinaramdam sila since there's no other way of finding out. Yes, we do. We do that. Opo. Pero, kasi ito po naman ay mga wildlife po, no? Siyempre po, we have to train them para po ilapit yung kanilang mga blood vessel para makakuha po kami ng dugo. Pero nevertheless, we do tawag dito, yung deworming, tapos tinitignan po namin kung may problema sila sa parasites, chine-check po namin yung katawan, baka po may external parasites, meron po tayong procedure na ganun. Opo. We do vaccinations also for rabies for other animals po. For Mayor Hani, ma'am, alam ko po, price nga po si Mali, no? Pero may naiisip na po ba tayong going forward kung ano po ang mangyayari sa enclosure niya? Is there a plan to replace Mali? Actually, there is a plan to replace Mali po. Yung Sri Lankan government po, na kung sino rin na nagbigay sa atin kay Mali, during one of their visits here ay nag-commit po sila na magbibigay po ulit sila. So ngayon po, i-inform po namin sila, magkikipag-communicate po kami sa kanila to inform them na nawala na nga po si Mali, and then para po yung offer nila sa amin, mag-push through na po. Thank you, ma'am. Last na lang, ma'am, on my end. Kasi, ma'am, di ba, si Mali gift para kay former First Lady Imelda Marcos. May talks na ba or may message na ba na natanggap kayo from Malacanang or from their side po? Wala pa po eh. Wala pa po kaming natatanggap. Ito po yung patunay na yung sa tamang edad po talaga ni Mali. This was written by former Mayor Ramon Bagatsing, May 14, 1981, sa pagkakatanggap po namin kay Maali na nanghihingi po sana kami ng kapartner niya.
Sa India naman po. So, ito po, nanghingi po kami ng male Indian elephant na sana magiging kasama po or partner ni Mali dito po sa Manila Zoo. Ito po yun. So talagang 1981 po siya. Hindi po 1977. 1981. Gift siya sa Manila government? Yes. Hindi po kay First Lady, that former First Lady. Kay ano ko. Ito po. In-entrust po siya sa atin ni President Ferdinand Marcos. Entrusted to the City Government of Manila. Hello po, good morning. From DCME, Felix Laban po. Ano na po ang magiging hakbang po ng Manila Zoo sa nangyari po kay Mali po? Meron po bang yung iba pong mga hayop dito, may mga matatagal na tulad din niya? Actually, marami pong animals tayo na matatanda na po dito. Yung ating crocodile, halimbawa na lang, si King, tsaka po si King nasa mga easily nearly 100, mga 80 years old. Si Boo ay nasa 70 years old. Depende po sa kanilang lifespan. So, it only shows na karamihan naman din po, kagaya kung babalikan po natin yung hippopotamus, si Bertha, 65 years old, which is, ang lifespan niya po is hanggang 45 lang din, 40. So, it only shows na maayos naman po ang ating pangangalaga sa kanila para po sila tumagal ng ganong katagal. So, meron naman din po kaming moves para, syempre po, aside from breeding program, meron naman din po tayong magiging action from our beloved mayor na mag-procure po ng bagong mga hayop para po dito sa ating Manila Zoo. Sa pagkamatay po ni Mali, meron po bang sumagi sa isip ninyo sa pag-aaral nyo bilang veterinaryo na possibility yung cause of death niya ay depression? O naghahanap siya ng malawak na kulungan or nagkasama? Actually, kung aanuhin niyo po, yung kulungan niya po dati ay 1/4 lang po kung saan siya nandoon ngayon. At yun ay simentado. So, gumawa po kami ng hakbang para malakihan. So, at the same time, dito po sa rehabilitated Manila Zoo, naging mas malaki pa po at naging doble pa po ulit nung kanyang dating kulong na enclosure po ang tawag namin. We don't call it kulungan or kasi po masakit pakinggan. So, yun po, yung kanyang kalungkutan, pamilya po nyata kami. Hindi po kami elephant expert, Mali expert po kami. Dahil since 11 months old po, kasama na namin siya. So, yun po, siya ay napamahal na po sa amin, lalo na po sa kanyang mahut o yung ating animal keeper na si Noel at si Boy. Talaga pong nakabantay po sila. Kung minsan nga po, halos hindi na sila nag-o-off para lang po makasama nila yung... At masaya po kaming ginagawa yon. Alam niyo po, talagang nakakalungkot yung nangyari kahapon. Lahat naman po tayo dito ay may kanya-kanyang kwento patungkol po kay Mali. Ako po, nung bata pa po ako, ito po ang naging regular namin pasyalan ng pamilya. Dito po kami dinadala na aming mga magulang. Kagabi ay kausap ko si Noel at saka si Mang Boy. Si Noel talaga, lumaki siya kasama si Mali. Ayan, iiyak na naman. Nakakalungkot. Yun lang. Nakakalungkot lang po kasi parte na po siya talaga ng buhay namin dito sa Manila Zoo. Kaya, nung ni-rehabilitate namin ng Manila Zoo, talagang we made sure na ang laki po, malawak yung
iikutan ni Mali. Yung kanya magiging playground. Yan na po ang pinaka-playground niya. Na mabibigay namin bagamat siya ay nag-iisa, kasama niyo po kami. Kasama po niya si Noel, kasama po niya si Mang Boy, kasama po niya si Dr. Domingo, si Director Olan, at lahat po ng pumapasyal dito. Siya po ang pambungad na pambati namin dito sa Manila. So, Mayor, gaya po na sabi niyo, maraming naapektuhan no, sa pagkamatay ni Mali. May plano po bang sort of burol sa mga gustong makita siya? Kanina po, binless po siya ni Father. Kanina pong mga 7 o'clock together with ating director na si Mr. Olan. So, after this, sana po magkaroon naman din ng privacy para po yun naman din pong bagay na yon ay hindi na po ma-sensationalize po. Yun lang po. Hi po, Doc. Mads Villar po from Net25. Hi, sir. I'm here. Opo. Sir, nabanggit nyo kanina na may cancer si Mali. Kailan nyo po na-detect na may cancer siya? Kagabi lang po talaga after the necropsy. Apa. And kay Mayor po, you mentioned earlier, ma'am, na nag-try mag-request yung Manila government sa India na magkaroon sana ng partner si Mali. India ma'am? po, India. Oo. Pero that was way back 1981. Nagre-request po yung ating mayor noon, si Mayor Bhagat Singh, dahil in-entrust nga sa atin si Maali na sana magkaroon siya ng partner. So sumulat naman po si Mayor Bhagat Singh sa Indian government na sana magkaroon ng kasama si Mali. Mabigyan kami ng male companion po si Mali that time. Oo. What happened, ma'am? Hindi nag-push through? Hindi. It did not push through. Opo. Pero may mga nakasama po siya, like we said, si Shiva po, kasama po niya till 1990. Ma'am, nung last administration, kay Mayor Isko, parang may nabanggit siya na nagtatry din po yung Manila LGU. Parang dalawa sana yung makakasama ni Yun na Mali. nga po, nabanggit po namin na nung dumalaw po dito yung Sri Lankan government, na-mention po nila kay Mayor Isko na they're willing na magbigay po ulit ng pag nawala po si Mali. Opo, magbibigay. So, ngayon po sisimulan po namin ang pakikipag-usap ulit with the Sri Lankan government. Kami po ay susulat ng formal sa kanila to inform them na wala na nga po si Mali, and at the same time po maka-request po kami sa kanila ng replacement po. Sorry, pangit pakinggan. Yung maaari pong kapalit ni Maali dito. Mayor, last na lang po. Ang message po natin, lalo na sa mga bata na tuwing pupunta ng Manila Zoo, excited na makita sana si Mali. Sa atin pong mga kababayan na Manilenyo at mga kapwa Pilipino na napamahal na po sa kay Vishwa Mali, wag ho kayo mag-alala, lalo na sa mga bata. Hindi lang bata, pati ho matatanda. Kasi pamilya po talaga nagpupunta dito. Kami po dito sa City of Manila ay hindi po titigil na makahanap po ng panibago niyong mapapasyalan, panibago po magiging bungad na pangbati sa inyo. Alam niyo pong Manila Zoo, kung makikita niyo sa frontage namin, elepante po. Si Mali po yan eh. Kaya yung memory po ni Mali, we will do our best na ma-preserve po. Yung skeleton po niya, susubukan po namin ma-preserve. Gaya ng sabi ko po, may mga eksperto na po tayo makausap. Para po, pagpunta po nila dito, they will still have a glimpse of Mali. Any more questions? Sir, tanong ko lang po, is Mali the only animal in Manila Zoo na mag-isa lang? Or yung iba po, may mga kapares po ba?
Opo, meron naman din pong animal na nag-iisa lang din po dito, kagaya po nung ating Japanese red face. Ang pangalan po niya ay si Pogi. Alam niyo po, dumating po ako dito 1990 din. During that time, casual employee po ako. Kasi po underboard pa ako noon. Pero siya po yung unang naging pasyente ko dahil sa kalikutan niya, nasundot po siya ng pako dito, ng alambre dito sa daliri. So hanggang ngayon po, buhay po siya. Opo. So meaning, kung gaano po ako katagal dito, gano'n na rin po siya katanda. Opo, Japanese red-faced monkey po. Tapos, so si Mali naman po, kagaya ng nagsilbi din po siya na kami ang naging pamilya niya. Dahil lagi po namin siyang binibisita, laging kinakasama. At recently po, gumawa kami ng paraan para po ang ating mga animal keepers ay magkaroon ng workshop para po mas mapaganda pa po yung pag-aalaga nila sa ating mga minamahal na hayop po dito sa Manila Zoo. So, hindi lang po dahil kasama niya kami, meron din mga programs po na nilalagay para po sila, yung normal attitude po nila na mag-hunt ng food, para po sila may ginagawa po maghapon, maliban po sa pagkasama kami. Introducing also the officer in charge of Public Recreation Bureau, Sir Olan Marino. Parting words na, sir. Hello. Good morning po. Yun nga po, may nagtanong po kanina kung pwedeng makita si Mali na ganon. Ano? Gusto na lang po natin na maalala ng bawat Pilipino yung masasayang alaala kay Mali. So, yun na lang po yung natin. Mas magandang maalala natin. Masaya siya, nakatayo siya. So, kaya hindi na po natin siya ipapakita for public na nakahiga or ililibing. So, yun lang po. Okay, that's it for now. Thank you, everyone. Kung meron pong request na kumuha ng footage, Sir Olan will assign a tour guide to assist the media that would want to take a footage. But we just would like to request, may mga spots kasi na overlooking yung enclosure ni Mali. You would like to request na wag nyo na lang kasi ayaw rin namin na makuhanan pa siya at it's at her state now. Nakatakip po siya, pero hindi siya completely, may mga parts kasi na, na hindi pa fully covered. Opo, sana po, we are trying our best na hindi na po na makita po. Kasi po malungkot po yung, malungkot po yung eksena, yung madadatnan po. So, respect na lang po. We would like to request the media to respect the privacy for Mali and those that took care of her also and love her. The enclosure is closed, may tarpo. May mga parts lang na magiging overlooking the enclosure. Wag na lang po sanang kuhanan. Thank you very much.